Hey guys, kung sakaling bitin po kayo sa may specs po ng Tecno Pova 7 na G100 na version, yung 4G version, or kung sakaling naman po namamahalan kayo sa may Ultra version, ito po guys ang Pova 7 Curve naman na nasa kulang 10K lang po na presyo, pero yung kanyang spec is napakaganda po niya. Ito po yung kanyang processor guys, meron po siyang Dimensity 7300, naka-curved display po siya with 144Hz, 64 megapixel po yung ating main camera, at naka-curved display nga po siya. At 8256 sa version. Ito po guys yung ating box ng Tecno Pova Curve. So guys, yung bubuksan po natin guys, ito po yung magic silver na kulay. So guys, buksan na po natin para po makita natin kung yung design ba niya talaga bang napakaganda. Dahil napakaganda po niya sa may picture guys. Pagbukas po natin ng box guys, ito po yung mismong smartphone natin. Yan po yung processor niya, yung kanyang display, yung kanyang camera, at naka IP64 water resistant po siya. Splash resistant lang yan guys, hindi po ito pwedeng malubog sa may tubig ng matagal. I mean kahit pala malubog ng konti, medyo hindi po siya advisable. Ito po yung ating package na kasama, meron po siyang case dito, to. Jelly case po siya. Then yung ating warranty, then mga paperworks, ito po yung ating charger. Naka 45 watts po siya. Yan. Then yung ating Type-C na cable. Yan lang po yung pinakasama guys ng Pova 7 Curve. Hindi ko nga sure guys kung bakit Pova Curve lang po yung nakalagay dito. Wala po siyang 7. Pova Curve 5G po yung tawag sa kanya. Hindi po siya Pova 7 Curve. Pero syempre guys, mas okay kung tawagin natin siya na Pova 7 Curve dahil yun yung pinakabagong version nga po ng Pova 7 ngayon. Ito po guys yung ating display. Naka-curve display nga po siya guys. Same po ito ng Tecno Camon 40 Pro 5G sa may display po niya na naka-curve display din. Pero syempre medyo mahal nga po yung guys na 13K po yung SRP niya. Pero ito po guys is nasa 10K lang siya or less than 10K. Sa totoo nga guys, nung lumabas po ito guys is naging kulang 8,000 pa siya. Yung iba po guys nakakuha daw po ng 8,500 lang. Ito po yung ating design guys. Parang naka-single camera lang po siya, pero okay lang naman yan guys. Ipakita ko na lang po yung camera test natin sa may pinaka-review po ng smartphone natin na yan. Ito po yung ating design. Yan, ng Pova Curve 5G. Naka-curve po talaga siya. Yan. Hindi po siya ganun kanipisan, same po ng Hot 60 Pro Plus. Ito po guys, sakto lang po yung kapal niya. I think okay lang naman yan. Considering na yung ating battery is meron po siyang 55 mAh siya battery. Yan po yung kanyang design. Yung likod po niya guys is medyo hindi ko maintindihan, para ba siyang fingerprint magnet. Na para bang, yan guys, na medyo bumabakat-bakat siya. Kanina napakarami po niya, pinunasan ko lang po siya ng merong alcohol, kaya ko po siya nalinis. Yan siya guys. Ito po yung ating display. Nilagyan ko na rin po siya ng ilang mga application para po masubukan natin sa ating full review po ng smartphone na to. Ito po yung kanyang Antutu score dahil meron nga po siyang, yan. Ito po yung ating Antutu score. Masyadong malakas yan guys. Para sa kulang 10K lang po na presyo. Dahil kadalasan nga po puro mga naka G200 at G100 lang po yung mga smartphones sa mga kulang 10K na mga presyo ngayon. Ito po yung ating specs. Dimensity 7300 nga po siya na Ultimate. 80 gram, 64 megapixel na main camera. 13 megapixel na front selfie camera, 55 mAh siya battery, at yung ating screen resolution dito is, bakit yata naka 1080p lang siya. Sa pagkakaalam ko guys is naka 1.5K na rin po na display to. Double check ko lang guys. Dahil yun po yung nakalagay sa box niya. Siguro kailangan po ng update ni Tecno para po mabago yan. Ito po yung ating display guys oh. Full HD Plus po siya. Ang ibig sabihin po niyan guys is nasa 1.5K po yung ating resolution dyan. Dahil po pagka po walang plus, yun po yung 1080p. Kaya medyo nakakapagtaka yan. Yan po yung ating settings guys. Siyempre nandito pa rin po yung mga Tecno AI na nasa Camon 40 Premier. And yan guys, napakaganda po ng smartphone na to kung sakaling nga po naghahanap kayo ng kulang 10K lang na budget. Dahil wala pong gantong klase ng smartphone ngayon sa mga kulang 10K po na mga presyo ngayon guys. Kaya nakakapagtaka po si Tecno na nagbigay po sa atin ng
Ganitong kagandang smartphone. Naka 5G na po siya, pero hindi po mahinang 5G yung kanyang processor. Malakas sa 5G po ito guys. Ito guys, pakita ko na rin po sa inyo isang mabilis na gameplay lang po sa Mobile Legends. Ito po yung ating FPS sa kanya. Supported po siya ng 120 FPS dyan. Ito po yung ating settings. Yan. Napakaganda ng smartphone na ito guys kung maghahanap lang po kayo ng talagang casual phone na hindi rin basta-basta. Dahil sana magtuloy-tuloy na yung ganitong klase ng mga smartphone na yung mga smartphone po sa mga kulang 10K, sana puro mga 5G na. At yung ganitong kalakas po na 5G guys. Maganda po ito. Magandang wake up call po ito ni Tecno sa mga ibang smartphone po. Na nagbibigay lang po ng 5G sa mga 15K na mga smartphone po nila. Pero pagka po mga less than 10K na, asahan po natin. Puro mga G100 at G200 lang po yung mga ibinibigay nilang smartphone. Kaya nakakagulat po itong si Tecno na talaga nagbigay po sa atin ng ganitong klase ng smartphone. Dahil syempre hindi lang naman yung 5G ang maganda sa kanya dahil maganda rin pong pang-gaming ang ganitong klase ng processor nga po. Dahil nung last year lang po guys, yung ganitong klase po ng processor ay nasa mga 20K pa, kulang 20K. Kaya nakakagulat po na bigla pong sa kulang 10K lang, makakakuha po tayo ng ganitong kalakas sa processor ngayon. Kung naaalala nyo po yung Realme, ano bang Realme yun? Realme 13 Plus 5G. Yun guys, kulang 20K po siya dati. Pero yung processor po niya, same po nitong si Poba Curve ngayon. Tsaka kung naaalala nyo po guys yung Nothing Phone 2A at yung Nothing Phone 2A Plus. Saka po yung bagong CMA Phone 2 Pro ngayon. Kasing lakas po yun ngayon guys ng Poba Curve 5G pagdating po sa may performance. Yun guys, si Tecno Poba Curve 5G. Baka sakaling gusto nyo rin pong umorder ng smartphone na to, meron po tayong link sa may comment section. Gagawan ko na lang po siya ng full review para po mas makita po natin yung ibang mga features po ng smartphone na to. Kaya yun po muna guys. Thanks for watching.